John chapter 13 verse 1. Tingnan po natin hanggang sa sunod talata. But just before the Passover festival, Jesus knew that the hour had come for Him to leave this world. Nakita mo, lilisanin na ng Panginoon ang mundo. After the resurrection of Jesus, lilisanin niya na yung mundo. Kasi si Jesus hindi naman taga-mundo eh. Taga-langit siya eh. Bumaba lang siya para gawin ang kalooban ng Diyos. Para ibalik ang ating kalagayan sa Panginoon sapagkat enemies nga tayo ng Panginoon eh. Jesus knew that the hour had come for Him to leave this world and go to the Father. Nakita niyo po? Go to the Father to have fellowship again with the Father, reunion to the Father. Having loved His own who were in this world, He loved them to the end. Sino yung them? Mga disciples. He loved them. He loved the disciples of the Lord. Mahal ng Panginoon ang kanyang mga disciples. Okay, verse 2. Okay, mabigay lang tayo ng panahon. The evening meal was in progress. Okay, nagkakainan na sila. Was in progress, nagkakasayahan sila. And the devil, kasama pa ang devil. Nandun pa yung devil, gustong hadlangan siguro yung gagawin ni Jesus sa kanyang mga disciples. Had already prompted Judas. Yan, talagang binulungan niya na si Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Okay, verse 3. Jesus knew that the Father had put all things under His power. Nakita po natin? Ang lahat ng bagay ibinigay sa Panginoon, sa kanyang kapangyarihan. And that He had come from God and was returning to God. Nakita natin? He came from God and He was returning to God. So He got up from the meal, took off His outer clothing, and wrapped a towel around His waist. Ito na. Sabi doon okay, verse 5, after that, He poured water into a basin. Okay, naglagay siya ng tubig sa palanggana and began to wash His disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around Him. Verse 6, He came to Simon Peter, who said to Him, Lord, are you going to wash my feet? Ba? Si Peter lang nasabi ni Peter, Lord, hugasan mo din ba ang aking paa? Okay, tingnan natin sabi ni Jesus. Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. Tingnan natin. No! Sabi ni Peter, huwag mong hugasan ang aking paa. Baka may alipunga. Nahiya siya, baka may alipunga yung paa niya. Hindi, sabi ni Peter, malinis ang paa ko. No, hindi po sinabing ganon. Pero may ano siya may dahilan si Peter, huwag hugasan ang aking paa, dahil marunong na maghugas ng paa ko eh. Ba't hugasan mo ang aking paa? Okay. You shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. Sabi ni Jesus. Maliban na hugasan ko ang iyong paa, wala kang parte sa buhay ko. Yun ang mga purpose, makakakita. Then Lord, sabi ni Peter, then Lord, Simon Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. Doon naintindihan niya. Siguro naintindihan niya na sabi ng Panginoon, naintindihan mo din. Pero nung sabi ni Jesus, nung huhugasan na sabi ni Jesus sa kanya, pati ang aking kamay, pati ang aking ulo pa, Panginoon, gusto niya. So, ibig sabihin, ibinigay niya talaga yung buong niyang pagkatao kay Jesus. Jesus answered, those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. Sabi ni Jesus. Malinis na kayo, pero not every one of you. Okay, verse, 11. For He knew who was going to betray Him, and that was why He said not everyone was clean. Okay, si Judas yun. Okay, verse 12. When He had finished washing their feet, He put on His clothes and returned to His place. Sabi doon, do you understand what I have done for you? He asked them. Verse 13. You call me teacher and Lord, and rightly so, sabi ni Jesus. For that is what I am, sabi ni Jesus. Ako yung teacher, ako yung Lord, sabi ni Jesus. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Verse 15.
I have set you an example that you should do as I have done for you. Okay. Verse 16, very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. And in verse 17, ano ba pag-aalas natin? Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Okay? So may blessing ito pag ginawa ho natin. Okay? Praise the Lord. Ano po ba ang nandiyan na ba yung aking slide blessing? Okay? Ayan. What does the washing of the feet means? Okay? Ito po yun. Jesus demonstrate that the kind of act represent ano ba nire-represent dito sa buhay ng mga disciple? What does Jesus washes the disciples' feet means? Okay? Jesus demonstrate to them that the kind of act represent humility. Humility. Okay. Humility, ano pa ang susunod? Servanthood. And the call to serve others selflessly. Kasi si Jesus hindi siya naging malamot di ba? Amen? Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. So meron daw tayong halimbawa na dapat tutularan natin ang ginawa ng Panginoon. How about you, Pasbak? Do you experience washing of the feet? Okay, come forward please. Come forward please. Pero hindi lahat hindi lahat. Kasi dito, yung magpapahugas ng paa ay magsisimbolize po ito, it represent commitment sa paglilingkod sa Panginoon, humility, servanthood, at panawagan din para mag-serve sa iba. Amen? Nice ba mag-serve sa iba? Selflessly. Hindi, walang karamutan, kundi talaga maglilingkod tayo sa iba. The next year, pagkatapos nito, sa next year, meron naman tayong ibang puhugasan. At maganda yung iba dyan. Amen? Kayo din ay mag-i-exhort, hindi lang sa pag-i-exhort, kundi dapat maintindihan ho ninyo na ang pagiging mananampalataya natin ay hindi basta ganun lang. Kailangan maintindihan natin na merong kaakibat na pagpapakumbaba, pagiging totoong lingkod. Amen? Maglilingkod tayo sa Panginoon Amen? Kasi ginawa ng Lord ang lahat para sa atin. So wala tayong magagawa kundi ibalik o ibigay sa Lord ang the best ng bunga ng ating buhay kundi ang paglilingkod sa Kanya. Magkakaroon tayo ng servanthood character. Amen? At panawagan para mag-serve din sa iba nang walang karamutan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Paano mo gaganda yan? Dapat nakaluhod ako. Dalawa. Itim mo pa. Isa-isa kayo yung gas ng iba.
To reconcile others with Jesus.
Ako din po ay magpapahugas sa lahat ng hinugasan ko. Kasi hindi po ako ang Panginoong Jesus eh. Si Jesus yung master natin. So ako din ay kapwa inyong alagad. So ako din po ay magpapahugas ng aking paa sa inyo. Tanda ng pagpapakumbaba, tanda ng paglilingkuran natin sa bawat isa. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Next. Magandang siyang magkansa. Alfred. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes.
Sige po, tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Yung pong ginawa ho natin ay mararamdaman po natin po yan. Afterwards, kung paano naging mababa ang ating Panginoon, ganoon din tayo magpakadaba ho tayo. Maglingkod ho tayo sa Diyos, mag-commit natin ang ating buhay sa Panginoon, at i-commit din natin ang ating mga sarili sa paglilingkod sa iba. Yan po yung pagkatawag sa atin, mga kapatid. So dito, siguro, mabubura na sa atin ang pagiging natin minsan, mga fault finder tayo, di ba? Hinahanapan natin ang kamalian ng ating kapwa. Mawawala na po yan sa atin. Nasa sa inyo na po yan, dahil may free will pa rin tayo. Although symbolic po yan, pero mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon ay dapat tularan po natin. Sige po tayong lahat ay manalangin, palapakan natin muli ang Panginoon. Yes, aming Ama, maraming salamat sa inyo, Diyos. Kami ay patuloy at lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa ginawa mo sa amin sa araw na ito. Na pangyari, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon. Ang ginawa namin, Panginoon, ay hindi lamang para sa amin, kundi lalo na sa iyo, Panginoon. Amin lamang ibinabalik sa iyo, Panginoon, Panginoong Hesus, ang mga ginawa mo sa amin. Lord, make us your true disciple, Panginoon. Na magmamahalan kami, magpapanalanginan kami, Panginoon. Magtutulungan kami, Panginoon, habang nabubuhay kami sa mundo nito. Dito, Panginoon, makikita ng maraming tao na kami ay tinawag mo, Panginoon, sa iglesia nito. Ama, maraming salamat, at doon sa iba naming mga kapatid, Lord, mangyayari din sa kanila ang mga nangyari dito, Panginoon, later. At maiintindihan nila, Panginoon, ang paglilingkod sa bawat isa, paglilingkod sa inyo, at paglilingkod sa sangkatauhan, Panginoon. Maraming salamat, aming Ama. Dakilahin ka, purihin, luwalhatiin ka, at pasalamatan ka, Panginoon, sa mga ginawa mo sa amin sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng amen. Palapakan po natin.